Kamusta po kayong lahat at maligayang pagbabalik dito sa Matt Daily Fights. Sa video na ito ay samahan po ninyo ako panoorin ang bakbakan ng ating kababayan na si Ray Ramos laban dito sa Japanese knockout artist na si Kazuki Saito. Ang laban na ito ay scheduled for 8 rounds sa welterweight division kung saan yung division ng ating pambansang kamaon na si Manny Pacquiao. I will just make it clear mga bossing ko, the Filipino fighter here is wearing blue gloves, blue trunks, and blue socks. So naka-terno po yung kanyang gamit dito, habang yung Japanese fighter naman is wearing red gloves. So maliwanag na po yun mga boss, baka may magtatanong na naman kung alin dito sa dalawa ang Pilipino. As you can see, nagsisimula na po dito ang opening round sa dalawang ito. Kung titingnan natin, grabe napakalaki nila. Ganito talaga kalaki ang welterweight division. Medyo lamang lang sa height and reach advantage ng konti itong Japanese, but a good initiate coming from the Filipino fighter. That was a good left and right combination, pero biglang napayakap itong Japanese fighter. Okay, maganda rin yung depensa ng ating kababayan. May kamukhang UFC fighter itong si Kabayan eh. Let's go. Opening round pa lamang po tayo. Magandang laban ito. Medyo mataas ang timbang, which is minsan lang tayo makapanood ng fighter na Pilipino na lumalaban sa welterweight division. Karamihan sa ating mga kababayan ay lumalaban sa mga mas mababang timbang, kung saan ay kadalasan doon ayon ang laki at ang bigat ng ating kababayan. Anyway, going back to the fight, as you can see, medyo agresibo yung ating kababayan dito sa opening round, kung saan ay may mga pinapatama siyang left and right combination. That was a good left again, pero magandang jab ang pinapakita ng Japanese dito. Anyway, ang maganda dito kay Kabayan, hindi lang siya bumibitaw ng malakas na suntok. Ginagamit niya rin ang kanyang jab tsaka yung kanyang footwork. Okay, that's a good sign na nang sa ganun ay makuha niya yung respeto ng Japanese fighter. Let's go. Opening round pa lamang po tayo dito sa bakbakan na ito. So hawak po ng ating kababayan ang 8 wins, 9 losses, and may 4 wins by way of knockout. So sa record pa lang, yung ating kababayan ay mas marami po siyang talo kung ikukumpara natin doon sa panalo niya mga boss. Pero syempre yung experience natin, hindi natin pwedeng i-count out yan. Habang yung Japanese naman na si Kazuki Saito ay hawak ang 5 wins, 1 loss, and may 5 wins by way of knockout. Sa makatwid mga boss, meron po itong 100% knockout ratio itong kalaban ng ating pambato dito sa laban na ito. Anyway, malapit na po magtapos ang opening round. For me, nakuha ng ating kababayan yung opening round. Doon tapos ang round 1.
Round 3 na po tayo dito sa Ray Ramos at yan, nagpapakawala po ng matinding kombinasyon ng ating kababayan as the round 3 starts. Grabe, napakalakas ng pinalapag ng ating kababayan pero may makunat na pa nga din itong Japanese fighter. Kaya hindi pa patinag po itong kanyang kalaban, ang hometown boy na si Kazuki Saito dito sa laban na to. Pero maganda yung pinakita ng ating what a good left hook ang pinatama ng ating kababayan doon kung saan ay napaatras niya itong Japanese. Let's go. Round 3. What a good left and right counter by the Filipino fighter Ray Ramos. Okay. Maganda rin yung composure ng ating kababayan. Left and right na naman ang pinatama ng ating pambato sa laban na to. Pero may patama din itong Japanese, ngunit ay kinakaya lamang ng ating kababayan ang kanyang kombinasyon. At a good counter na naman. Left straight. Jab, jab. Okay. Another right try coming from the Filipino fighter. At least may investment na yung ating kababayan doon sa round 1 and dito sa first seconds ng third round na to. Welterweight division, medyo nakakapagod ang laban na to sapagkat ay medyo mabigat po ang division na ito, which I think naman na okay lang sa kanila sapagkat normal lang ito dito kay Ray Ramos at Kazuki Saito, kung saan ay sumasang-ayon ang kanilang pangangatawan sa division na ito. Left and right coming from Saito, pero kinakaya lang ng ating kababayan ang kanyang kombinasyon. Dehado po sa record itong ating pambato, pero tingnan lang natin, mas lamang siya sa experience, and I am pretty sure na talagang magagamit niya ang kanyang karanasan sa kanyang buong karera bilang isang professional fighter dito sa bakbakan na ito. Let's go. Nagkasabayan ng suntok doon mga boss, pero lumamang yung lakas ng Japanese. Left and right, may kasamang uppercut, right straight. Okay. Hindi man dominante yung pinapakita ng ating kababayan dito sa third round, pero maganda ang kanyang mga kombinasyon. Kung ipapabor sa atin ay I am sure na makukuha ng ating kababayan yung third round. May mga pinapatama naman yung Japanese, pero mas malinaw yung patama ng ating kababayan dito sa round na to. Let's go. Third round. Good left and right, may kasama pang body shot pero may counter yung Japanese. Tumama yung jab. Let's go. Ang ganda ng exchanges dun sa pagkakataon yun. Pinatamang left yung Japanese at doon nagtapos ang third round.
Round 5 na po tayo and we still have 3 rounds left dito sa laban na to. Let's go, kayo na po ang balang humusga sa pinapakita ng ating kababayan dito sa laban na to. Pero para sa akin, lamang pa rin si kabayan dun sa kanyang mga pinapatama. May patama naman yung Japanese, pero pag-uusapan natin yung ring generalship, lumalamang ng konti ang ating kababayan dito sa laban na to. Pero alam naman natin, pagdating sa home court advantage and pagdating sa official judges ay dihado po ang ating pambattle. Pero let's see, walang imposible dito sa laban na to, at huwag kayong kukurap. Let's go. That was a good try. Agresibo yung ating kababayan habang naghihintay naman itong Japanese fighter ng mga magagandang counter dito sa round 5. Boom. Okay, kalmado na naman. Maganda rin yung conditioning ng ating pambato, sapagkat ay hindi pa siya hinihingal kahit na medyo malaki. Sa round 5 na tayo, remember. Here we go. At shout out po sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga laging nanonood ng ating mga videos, sa mga lagi nating pag-upload ng mga panibagong videos. Going back to the fight, pautakan dito yung laban mga boss. A good right counter, pero inulak siya ng Japanese dito. Here we go. Round 5. Let's go. Kalmado. Okay. Medyo nabawasan yung work rate. Both fighters are taking their time to preserve their energy for the next round. It was a good right coming from the Filipino fighter. Pareho pong bato-bato ang kanilang pangangatawan. Good right straight ang pinatama ng Japanese dun. Pero matibay po ang ating kababayan. Hindi po basta-basta nagpapadali ng isang suntok lamang, kahit na knockout artist itong kanyang kalaban. Hindi po siya tinatablan ng pangiging knockout artist ng Japanese. Matibay yung ating kababayan. 1-2 ang pinalapag ng ating kababayan, at doon nagtapos ang 5th round.
Here we go. This is the last and final round. Round 8 na po tayo. Dito sa bakbakang Ray Ramos against Kazuki Saito of Japan. Japanese here is the knockout artist, pero hindi po tinablan ng pagiging knockout artist yung ating kababayan. At para sa akin, kung pag-uusapan natin yung ring generalship at maliwanag na patama, ay lumalamang po yung ating kababayan, pero nadulas siya dun mga boss. But then, syempre, home court advantage po, kung saan ay dumayo lamang yung ating kababayan dito mismo sa bansang Japan. So dapat ay ma-knockout niya na dito sa round 8 na to, nang sa ganun ay 100% na makuha ang panalo sa bakbakan na ito mga boss. But then let's see kung ano ang kayang gawin ng ating kababayan dito sa last and final round sa laban na ito. Here we go. Kalmado lang si kabayan, naghihintay ng tamang counter. It was a good 1-2 combination habang umahabol naman ng puntos itong Japanese fighter. Let's go. Here we go. Ilang minuto na lang ang natitira at magkakaalaman na kung sino ang magwawagi sa bakbakan na ito. Let's go. Okay. Medyo bumaba ang work rate dito sa last round. Dapat sana ay banatan na ni kabayan. So, hindi natin siya masisisi sapagkat ay nag-iingat lamang baka sakaling madali pa ng isang heavy punch. Pero wag naman po sana. Round 8, last and final round. Kalmado lang si kabayan mga boss. Okay, wala po tayong masyadong pano. Let's go. Pati yung Japanese referee paikot-ikot lamang, naghihintay. Good try pero hindi po lumapag ang kanyang kombinasyon doon. Good double jab. May ganti ng jab itong Japanese fighter. Kaya pa lumaban ni kabayan hanggang 12 rounds mga boss. Maganda yung kanyang conditioning dito sa laban na to. Good uppercut. Let's go. Good straight coming from Japanese fighter. Kalmado lang si kabayan at he's killing the time. Lapit na po magtapos ang last and final round dito sa laban na to. Segundo na lang ang natitira. Good left kung tama ng ating kababayan. Good 1-2. At doon nagtapos ang last and final round. As you can see, alam ni kabayan na panalo na siya. Nagse-celebrate po yung ating kababayan at medyo malungkot yung Japanese dito. Pero hintayin po natin yung official announcement ng official result dito sa laban na to. Pero for me, lamang si kabayan ng ilang puntos, unless na lang makuha ng Japanese fighter yung kakaibang resulta dito sa laban na to, sinamahan pa ng mismong home court advantage. Here we go. In a while at magkakaalaman na po kung sino ang magwawagi dito sa laban na to. Ayan na. Segundo. Bago tayo magtapos ay gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa laging pagsubaybay ng ating mga videos dito po sa ating channel. Let's go. At shout out po sa inyong lahat. Split decision. Okay. Let's go. Malungkot yung Japanese mga boss. Here we go. Panalo ata. Panalo po yung Japanese via split decision. Naku po. Pero for me, panalo yung ating kababayan mga boss. Anyway, bawi next life.